Labis ang gulat ng isang 10 taong gulang na batang si Kevin nang makakita siya ng isang kahon na nakatago sa ilalim ng luma at misteryosong sofa na minana niya pa sa kanyang lola. Ngunit nang buksan niya ito at makita ang mga legal na papel at mga dokumentong nakalagay sa loob nito, ay nadiskubre ng bata ang mga sorpresa sa kanyang pamilya na kailanman sa buhay niya ay hindi niya naisip. Nang dahil sa kahon na ito ay kailangan ng gumawa ng desisyon ng batang si Kevin na pwedeng magpabago hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Tinitignan ng batang si Kevin ang medyo luma na at para sa kanyang kakaibang sofa na iniwan sa kanya ng kanyang lola ayon sa last will and testament nito bago ito mamatay. Noong una ay medyo nakikringe pa ang bata nang ibaba ng mga kalalakihan ang sofa na ito sa kanilang bahay. At pagkatapos niya itong titigan ay sandali niyang winalis ang mga alikabok sa sofa na ito gamit ang kanyang kamay habang tinitignan ng mabuti kung meron ba itong damage o wala. Sigurado akong mamimiss ko si Lola, wika ni Kevin habang hinihimas ang itim na mantsa sa sofa na siya rin ang dahilan kung bakit ito namantsahan. Naaalala niya pa noong natapon niya ang juice sa sofa na ito na nagdulot para magkaroon ito ng maitim na mantsa. At syempre tandang-tanda din ni Kevin kung gaano siya inalala ng lola niya noon na kung saan ay wala nga itong pakialam sa natapon na juice kundi sa kapakanan lamang ni Kevin. At naaalala niya kung paanong nag-aatubiling nilagyan ng lola niya ng juice ang baso niyang wala ng laman. Oh, Kevin, bakit pinagluluksaan mo pa yung matandang yun? Tignan mo nga, basura lang yung iniwan sa'yo. Wika ng tatay ni Kevin habang umiiling-iling pa kasabay ng pagsipa nito sa sofa. Hindi to basura, Dad. Isa itong magandang memorya para kay Lola. Pwede akong kumita ng pera pag malaki na ako. Pero yung nagawa naming alaala ni Lola, hindi yun mababayaran. Hindi yun mababayaran sa sofa na ito. At hindi na rin ako makakagawa pa ng panibagong alaala sa kanya. Kaya napakahalaga sa akin ang sofa na ito, Dad. Napakagat ng labi ang tatay niya sa kanyang narinig at napakunot ng ulo. Wala naman siyang ginawang maganda sa pamilya natin, Kevin . Simula yung namatay yung nanay mo, anong nangyari? Nalilimutan mo na ba? Yung lola mo mismong nagdala sa akin sa social service. At ikaw, nalilimutan mo na ba kung paano kanya pinaampon sa ibang pamilya? Napakunot din ang noo ng batang si Kevin at biglang nagsalita. Hindi naman masasama yung mga taong yun, Dad. At saka, pinagbigyan na nga nila akong pumunta dito ng ilang mga araw para sa burol ni Lola . Pero inaamin ko naman, ayaw ko nang bumalik dun. Gusto ko na pong tumira kasama ninyo. Huwag kang mag-alala, nak. Gagawan natin yun ng paraan. Wika ng kanyang tatay habang hinahawakan nito ang kanyang mga buhok. Titignan natin kung anong magagawa ko para mabalik yung kustodiya ko na maalagaan kita. Ngayong wala na yung mayabang mong lola na gumagawa ng sarili niyang agenda at may sariling pananaw sa buhay. Ngayon, ikaw at ako ay magiging pamilya na ulit. Pinapangako ko. Napangiti naman si Kevin sa kanyang narinig. Lumapit siya ng kaunti sa kanyang tatay para yakapin ito, pero ang kanyang ama ay tumalikod na at pumunta sa freezer para kumuha ng beer, sabay upo sa armchair at nanood ng TV. At ganun-ganun lang, ang buong apartment ay napuno ng tunog ng nagmumurang mga tao at putok ng mga baril na nagmula sa kung anumang pinapanood na palabas ng kanyang ama. Napayuko si Kevin at bumagsak ang balikat. Hindi may pagkakaila ng bata na namimiss niya ang kanyang tatay, pero kailanman ay hindi ito naging affectionate sa kanya, hindi katulad ng kanyang ina. Iniling ni Kevin ang kanyang ulo. Napakahirap kasi ng mga nangyayari sa kanya. 6 na buwan pa lamang kasi nakalilipas noong mamatay ang kanyang ina. Ngayon ay pagluluksaan naman nila ang pagkamatay naman ng kanyang lola. Tinignan niya ng maigi ang buong apartment. At para sa kanya ay wala pa rin nag-iiba dito simula noong lumipat siya sa pamamahay ng mag-asawang si Denise at Miguel. Para sa kanya, ang lugar na ito ay ang kanya pa ring tahanan at ayaw niya nang umalis dito. Sigurado siya na gagawa ng paraan ng tatay niya para maayos ang mga bagay-bagay para hindi niya na ulit kailanganin pang umalis sa lugar na kinalakihan niya. Napasinghal si Kevin dahil sa kanyang pag-iisip at umupo ito sa sofa ng kanyang lola. Ngunit merong isang tumusok sa kanya sa ilalim ng sofa na nagpaaray sa bata. Aray! Ano ba tong tumutusok sa akin? Bakit parang may kakaiba dito sa sofa ni Lola? Iyak ng batang si Kevin. Malakas ang pag-iyak ng bata
Ngunit ang kanyang ama ay nakatutok lamang sa panonood sa TV na para bang hindi na naririnig ang pagsigaw ng kanyang anak. At tila ba mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang pinapanood kaysa sa sakit na nararamdaman ni Kevin. Kaya naman binuwat na lamang ni Kevin ang kutsyon ng sofa kung saan nang iangat niya ito ay merong tila ba nakatahing tela sa ilalim nito. Anong klaseng tela to? Bakit parang may laman? Nagtatakang wika ni Kevin. Kaya naman agad niyang kinuha ang gunting mula sa kanilang kusina at bara-barang ginupit ang tela. Medyo malaki ang pagkakatahi ng tela na ito at kinikailangan niya ng tulong. Pero wala naman siyang maaasahan kaya ang bata na ang gumupit sa lahat ng mga tahi na nakita niya. At pagkatapos niya itong gupitin ay mayroong lumitaw na isang kahon. Ang kahon na ito ay para bang sinadyang ilagay sa gilid ng sofa at may nakasulat ditong mga katagang sinulat gamit ang black marker. Para sa iyo, Kevin. Iyon ang kanyang nabasa. Saglitang ngumiti ng nalulungkot si Kevin nang makita niya na sulat kamay ito ng kanyang lola. Agad niyang ginupit ang tape na bumabalot sa kahon gamit ang kanyang gunting at bumalik sa pagkakaupo sa sofa para tignan kung ano bang nilalaman ng kahon na ito. Dito ay nakakita siya ng isang sealed na envelope at pagkatapos ay binuksan niya ito at nakakita siya ng mga nakatuping papel na mayroong mga legal na dokumento. Kasama ng mga dokumentong ito ay ang sulat kamay ng kanyang lola. Dearest Kevin, sorry kung pinapressure kita apo sa kabila ng bata mong edad. Pero ang kapakanan na tinaharap mo ay nakadepende sa iyo ngayon. Kailangan mong gumawa ng isang matalinong desisyon. Kailangan mong malaman na bumilik lamang ang tatay mo kasi gusto niyang mamana ang kayamanan ko. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat at kailangan mong magdesisyon kung karapat dapat ba siya sa makukuha niyang pera at lalong-lalo na kung karapat dapat ba siya sa pagmamahal mo. Saglitang napalungkot si Kevin dahil sa kanyang nabasa at pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang tatay na tila ba wala pa ring pakialam sa kanya at nanonood lamang ng TV kaya nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa kanyang pagbabasa ay nalaman niya ang mga pangyayari pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakararaan. Ang lola niya na si Linda ay hindi magkadarapa na pumunta sa kanilang apartment isang araw matapos mamatay ng kanyang anak na si Kelly na nanay naman ni Kevin. Masyadong mahirap ang umakyat sa hagdanan lalo na nasa mataas na floor ang apartment ng kanyang apo na si Kevin. Pero kailangan niyang tignan kung nasa maayos pa bang kalagayan ng kanyang apo. Patuloy kasi siyang nakakatanggap ng mga nakakaalarmang mensahe mula sa mga dating kaibigan ng namatay niyang anak tungkol sa kung anong sitwasyon ni Kevin sa pangangalaga ng kanyang tatay na ngayon ay patay na ang nanay nito. Matapos ang ilang minuto ng paulit-ulit na pagkatok ni Linda ay sa wakas ay binuksan na ng lalaking si Jerry na tatay naman ni Kevin ang pinto at tinignan siya. Meron itong napakalaking maitim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata at halos hindi ito makatayo ng maayos dahil na rin sa kalasingan. Oh Linda, anong ginagawa mo dito? Nahihirapang wika ni Jerry habang tinitignan ang kanyang biyanan. Halos hindi naman makahinga ang matandang si Linda dahil na rin sa mabahong alak na nagmumula sa hininga ni Jerry. Nandito ako para makita ang apo ko. Nasaan si Kevin? Ah, si Kevin. Saglitang pinagbasdan ni Jerry ang buong apartment habang kinakamot ang kanyang baba. Hindi ko alam eh. Anong araw ba ngayon ha? Tuesday. Sagot ni Linda sa kanya habang pumapasok sa apartment at tinitignan ang kalunos-lunos na sinapit nito. Hindi siya makapaniwala na ang apartment na ito ay napupuno na ng mga maduduming plato, containers, maduduming mga damit at mga beer na wala ng mga laman na nakakalat lamang sa sahig. Paano na ngayon ang buhay mo Jerry na wala na ngayon si Kelly? Tanong ni Linda sa lasing na lalaki. May sinambit si Jerry ng mga salita pero hindi ito maintindihan ni Linda habang ang lalaki naman ay nagkakalikot sa kanyang ref. Kumuha ito ng isang plastic ng lunch meat at iniwang buksan ng refrigerator habang gumagawa siya ng sandwich. Huwag mong sabihin sa akin na pinapakain mo yan sa apo ko, Jerry. Wika ni Linda habang winawagayway niya ang mga pagkain mula sa ref ni Jerry na walang kasusta-sustansya. Bakit? Wala namang mali dyan ah. Sagot naman sa kanya ni Jerry habang inaasikaso nito ang ulam na kanyang niluto sa microwave. Diba? Tignan mo to. Napakasarap ng cheese,
Mac and cheese. Meron tong dairy at carbs. Naintindihan mo yon? Maganda to sa mga batang lumalaki na at kung ano-anong nangyayari sa katawan. Diba? Lasing na wika ni Jerry sa matandang si Linda. Napabuntong hininga na lamang si Linda at hinawakan ng kanyang noo. Ni minsan ay hindi niya maintindihan kung ano nga bang nakita ng kanyang anak sa lalaking ito. Pero wala na siyang dapat pang sisihin dahil wala namang magbabago kung magsisisi pa siya sa nakaraan. Jerry, ang sinasabi ko, kailangan ng bata ng mga preskong prutas at mga gulay. Grains, mga unprocessed meat. Nagpapadala ako sa iyo ng pera buwan-buwan para masiguradong makuha ng batang si Kevin lahat ng kailangan niya. Pero ano tong naririnig ko? Na naglalaro si Kevin sa labas, suot-suot yung gutay-gutay at madudumi ng mga damit? Ano bang nangyari sa bahay na to ha? Samantala, humikbi lamang si Jerry. Wala ka bang alam? Yung sira at maduming mga damit, sinyalis yon na malusog yung bata at sanay sa labas. Pero walaan ko. Yung tismosang si Tina ba sa baba ng apartment na to yung nagsumbong sa'yo ng mga bagay na yan? Diba? Tama ako? Huwag kang maniwala sa mga salitang sinasabi ng babaeng yun. Alam ko kung paano alagaan yung anak ko. Alam mo. Nakikita ko nga. Sa dami ba naman ng nakakalat na bote ng alak dyan sa sahig nyo? Tingnan mo nga yung carpet nyo, sobrang dumi na. Pati yung armchair na inuupuan mo. At sabihin mo nga sa akin, kailan ka huling naglaba? Naalala mo pa ba? At nasaan yung… Napigilan sa pagsasalita si Linda at pilit na may hinahanap ang kanyang mga mata na tila ba may nawawala sa mga kalat sa kanilang bahay. Nasaan yung mga laruan ni Kevin? Pati na yung mga binili kong sports equipment niya. Tanong ng matanda sa lalaki. Alam mo naman yung mga bata ngayon mahilig na sa mga gadget. Mas gusto niya yung electronics. Pagkikibit balikat naman ang sagot ni Jerry sa tanong ng matanda. Pero Jerry, ako yung nagbayad para maka-attend siya ng soccer club. Anong magagawa ko? Ayaw niya nun. Sagot naman sa kanya ni Jerry. O ano? Tapos ka na ba sa mga tanong mo? Hindi niya ba talaga gusto, Jerry? O masyado ka lang tamad para samahan yung sarili mong anak sa mga practice nila at makapunta si Kevin sa training ha? Napakunot naman ang noo ni Jerry at umikot ang kanyang mga mata. Hay naku, matanda ka, tumingil ka na sa ingay mo para kang babuyog eh. Alam ko yung ginagawa ko at pinapangako ko sa'yo. Everything is under control sa pamamahay ko. Siguradong wala sa kontrol ang bahay na to, Jerry. Napakadumi ng bahay mo. Hindi mo pinapakain ng tama yung anak mo. At maging yung binayaran kong soccer club niya, hindi mo siya sinasamahan. At higit pa dyan, hindi mo alam kung nasaan yung anak mo ngayon. Inis naman ang sagot sa kanya ng matanda. Tara nga dito, matanda ka. Pagtawag ni Jerry kay Linda. Hindi porke na ikaw yung nagbibigay sa amin ng pera buwan-buwan ay didiktahan mo na kung paano ako mabubuhay at kung paano ko papalakihin yung anak ko ha. Hindi kita boss, Linda, baka nakakalimutan mo. Biyanan lang kita ng namatay kong asawa. Lola? Biglang singit ng isang maliit na boses. Nang marinig ito ni Linda ay agad siyang tumalikod at umakmang yayakapin niya na si Kevin. Habang ang batang si Kevin naman ay mabilis na tumakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Ang mga ngiti ni Linda ay napalitan ng pagsikip ng kanyang dibdib nang makita niya kung gaano nakadumi ang kanyang apo. Sira-sira na ang damit nito at maging ang suot-suot nitong sapatos ay wakwak na. Napakadumi na rin ng bata at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Diyos ko, Kevin, ano bang ginagawa mo? Nasaan ka galing? Kanina pang tanghali yung tapos ng klase niyo ah. Naglakad po ako papauwi. Sagot ng batang si Kevin at tumingin sa kanyang ama. Di ba dad, sabi niyo po susunduin niyo po ako, pero hindi po kayo pumunta. Malungkot na wika nito. Ha? Sigurado ka ba? Sabi ko bukas. Oo, bukas yung sabi ko bukas kita susunduin. Baka nagkamali ka lang ng pagkakarinig bata. Wika ni Jerry habang kinakamot ang kanyang baba. Napabusangot naman ang mukha ni Kevin. At noong akmang sasagot na siya sa kanyang tatay ay bigla siyang inutusan nito na pumunta na sa kwarto at gawin na ang kanyang mga assignment. Nang pagkaalis ni Kevin ay doon na nilabas ni Linda ang kanyang sama ng loob sa dating asawa ng kanyang anak. Makinig ka, Jerry, hindi lang ikaw yung nawalan ng mahal sa buhay. Namatay ang asawa mo, nawalan ako ng anak at nawalan din ng nanay yung anak mo. Lahat tayo nahihirapan dito. Pero kung hindi natin gagawin yung responsibilidad natin, baka mas maraming buhay pa ang mawala. Kailangan ka ng anak mo. Ilang buwan nang patay si Kelly.
At ilang buwan mo pa ba pababayaan niyang anak mo? Kailangan niya ng stable na pamilya, maayos na pagkain, magandang edukasyon, at malinis na mga damit. Tatay ka niya at ikaw ang may responsibilidad na magsigurong makukuha ng mga anak mo yung mga bagay na yun. Ikaw matanda ka? Paninimulang wika ni Jerry habang nakunot ang kanyang buong muka. Di ba sinasabi ko na sa'yo na hindi porke ikaw ay nagbabayad ng mga bill sa bahay na to ay pwede ka nang pumunta dito para pagsalitaan ako ng mga bagay na yan. Bahay ko to at inuulit ko. Ako ang masusunod dito at alam ko ang gagawin ko. Pagmamatigas ni Jerry. Kung ganun pala, kung hindi ka rin makikinig, isipin mo na lang na warning ko to sa'yo. Wika ni Linda habang winawagayway ang kanyang daliri sa lalaki. Hindi ko hahayaan, Jerry, na masira mo yung kinabukasan ng apo ko. Kung sa tingin mo yung pag-upo mo sa sofa na yan at pag-upo mo magdamag sa telebisyon habang nilalaklak yung alak mo ay magpupunta sa'yo sa magandang buhay, nagkakamali ka, Jerry. Para sa apo ko yung perang pinapadala ko, hindi para sa bisyo mo. Pinulot at niligpit ni Linda ang maduduming mga damit na nakalapag sa sahig habang lumalabas ng bahay. Pag-isipan mo ng mabuti, Jerry. Dahil inuulit ko, hindi ako maghihintay lang sa'yo habang sinisira mo yung buhay mo at idadamay mo pa yung apo ko. Lalong-lalong hindi ko yun papayagan. Ilang linggo makalipas, nakupo si Linda sa loob ng kanyang nursing home habang naggaganchilyo. Pero hindi niya pa rin maiwasang isipin ang kanyang problema at hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa. Naghihintay siya ng kung sino mang tao ang pwedeng makatulong sa kanyang sitwasyon at sa problemang kanyang daladala. At sa kanyang matinding pag-iisip ay hindi niya na napansin na mayroon na palang pumasok na nurse sa kanyang kwarto. Pero nang makita niya ang nurse na ito ay agad niya itong kinawayan at binati habang hinihintay na lapitan siya nito. Meron po ba akong maitutulong, Miss Linda? Tanong ng nurse sa kanya. Sa totoo lang, meron, Denise. Pero pakiramdam ko, isa itong napakalaking pabor. Napaseryoso naman ang mukha ni Denise at umupo sa tabi ng babaeng si Linda. Mukhang tunog seryoso po talaga ito . Okay lang po ba ang lahat? Tanong nito. Iniling naman ni Linda ang kanyang ulo. Ang totoo kasi niyan, ilang linggo na ako na pumupunta sa court at sa social services para mapawalang bisa ko ang karapatan ng manugang ko sa kanyang anak. Hindi niya na kasi inaalagaan yung apo ko. Denise, kung alam mo lang, kaawa-awa yung apo ko. At sa tingin ko, ang iniisip lang ng lalaking yun si Jerry ay puro lang tungkol sa pera na makukuha niya sa akin at sa gobyerno at ginagamit niya lang ang anak niyang si Kevin. Seryoso at naluluwang wika ni Linda. Sobra nga po niyang nakakalungkot, Miss Linda. Pero hindi ko po maintindihan. Ano po bang maitutulong ko? Ikaw, Denise, at ang asawa mo, pwede niyong ampunin si Kevin. Ampunin po yung apo niyo? Halos mahulog ang panga ni Denise sa sorpresang kanyang narinig. Alam ko, Denise, na ilang taon yun ang pinag-iisipan at pinaplanong mag-ampon ni Kevin. Alam ko rin na ilang beses niyo nang sinubukan. Kailangan ko ng pamilyang pagkakatiwalaan ko na mag-aalaga sa apo ko at mabibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Nilagay ni Linda ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Denise. Kung pwede lang ako nang mag-alaga sa apo ko. Pero sa kondisyon ng katawan ko, alam kong hindi ko yun kakayanin. Kaya ang pinakamaganda lang na magagawa ko ngayon ay mabigay siya sa pamilya na alam kong maaalagaan at bibigyan siya ng tamang kalinga. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Miss Linda. Ngiting wika ni Denise sa kanya. Isa po itong malaking karangalan at sobra pong nakakakaba. Pero pinapangako ko po, masaya po naming tatanggapin si Kevin sa pamilya namin. At alam ko na pati yung asawa ko ay ganito rin ang pakiramdam katulad ng sa akin. Pagpalain ka nawa, Denise. Hayaan mo, kakausapin ko na yung lawyer ko at siya na ang bahala sa lahat. Wika ni Linda habang hinihigpitan ang pagkakakapit niya sa kamay ni Denise. Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya. Hindi mo alam kung paanong pinaligaya ang matandang katulad ko. Naku po, Miss Linda, mas malaki pong biyaya at regalo ang binigay niyo. Ang magkaroon po kami ng pagkakataon na mag-alaga ng isang bata at mahalin siya. Sagot naman ni Denise na naiiyak-iyak pa ang boses. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na malapit ko nang matupad yung pangarap ko. At ito po ay pasalamat ko talaga sa inyo, Miss Linda. Sumandal papalapit si Denise para mayakap si Linda. Habang tuwang-tuwa naman si Linda na malugod na tinanggap ang kanyang apo.
Ngayon ay hindi na siya mababahala kung anong sasapitin ng apo niya sa hinaharap. Alam niya na magkakaroon na ito ng isang magandang buhay kung saan mabibigay ang kanyang mga pangangailangan at makukuha ang pagmamahal na nararapat makuha ng isang anak. Kaya naman hindi na pinalipas ni Linda ang marami pang mga araw. Agad niyang inasikaso ang mga kailangan ni Kevin para magkaroon ito ng panibagong pamilya. Kaya naman pinakilala niya na si Kevin sa bagong magiging pamilya nito. At Kevin, ito yung magiging panibago mong kwarto. Ano sa tingin mo? Wika ni Denise sa bata habang si Linda naman ay hindi mapakali na tinitignan ang magiging reaksyon ng kanyang apo na si Kevin. Habang si Denise at ang asawa nito na si Miguel ay pinapakita kay Kevin ang kwarto na ginawa nila para sa bata. Saglitang kumunot ang ilong ng bata at sinayasat ang kanyang bagong kwarto. Nakita niya na ito ay kulay asul at dinisenyohan ng mag-asawa ng mga gaming consoles at iba't iba pang mga poster na panlalaki. Maganda naman, malungkot na wika ni Kevin habang bumabagsak ang kanyang balikat. Nang dahil sa nakita nilang reaksyon ng bata, ay saglitang nagbulungan ng mag-asawa. Kevin, pwede naman nating ibayin yung dekorasyon ng kwarto mo kung hindi mo nagustuhan, wika ni Miguel. Hayaan nyo na lang muna siguro yung bata na masanay sa bago niyang kwarto bago kayo gumawa na naman ng panibagong malaking desisyon, wika ni Linda at pagkatapos ay yumuko ito at bumulong sa kanyang apo. Alam ko apo na medyo naguguluhan ka sa mga nangyayari at hindi mo maintindihan kung bakit nandito ka ngayon. Pero mabubuti silang mga tao. Bigyan mo lang sila ng tsansa at sigurado ako na aalagaan ka nila ng mabuti, ha? Pero tumalikod si Kevin at biglang tumakbo papunta sa pintuan. Napasinghal na lamang si Linda at sumunod sa kanyang apo. At nang makalabas siya ay nakita niya ang kanyang apo na nasa harapan ng bahay at nagbubunot ng mga damo. Kahit na anong klase ng pagtatanong ang ginawa ni Linda, pero nagmamatigas si Kevin at hindi siya sinasagot nito. Kaya naman, noong gabi na iyon ay natulog si Linda na may paliwanag na nararamdaman. Masaya kasi siya na mayroon ng maayos na pamilya si Kevin, pero nalulungkot naman siya na nagalit sa kanyang apo niya dahil sa kanyang ginawa. Pero kahit na ganoon ay confident si Linda na matututunan din ni Kevin na mahalin ang mag-asawa. Lalo na at alam niya kung gaano katalino ang kanyang apo. Marirealize din ito kung gaanong mas mabuting magulang sila Denise at Miguel kumpara sa lasinggero niyang tatay na si Jerry. Kailangan lang talaga nito ng oras. Pero bago siya makatulog ay biglang nagring ang kanyang telepono at halos tumigil ang puso niya nang makita niya kung sino ang tumatawag sa kanya. Okay lang bang lahat? Agarang tanong ni Linda sa kausap niya sa telepono. Hindi Miss Linda, sagot naman ni Denise sa kanya. Pumunta ako sa kwarto ni Kevin para sana tanungin siya kung gusto niya ng cookies. Pero pagkatingin ko, wala na siya sa kwarto niya. Sa tingin ko naglaya si Kevin. Sumikip ang dibdib ni Linda dahil sa kanyang narinig. Sa tingin ko alam ko kung saan siya pumunta Denise. Huwag kang mag-alala. Ako na ang baalang magbalik sa kanya. Pagpapangako nito. Agad na pumunta si Linda sa apartment ni Jerry at doon ay nakita niya nga si Jerry kasama si Kevin at nandoon na rin ang caseworker sa kasong ito na si Mrs. Jameson. Bago pa pumasok si Linda ay nakita niya na kinakausap ni Mrs. Jameson si Kevin sa gilid habang nakangiti naman si Jerry. At dito ay kinompronta ni Linda si Jerry. Ano? Nakakatawa no? Walang pinupuntahan yung plano mo? Pagngisi na sabi ni Jerry sa matanda habang lumalapit sa mukha nito. Kahit na anong gawin mo, babalik at babalik pa rin sa akin si Kevin. Dahil nasa pamamahay na to yung tatay niya, kung saan siya nararapat. Habang sinasabi ito ni Jerry, ay tinignang maigi ni Linda ang mga mata ni Jerry. Doon ay napagtanto niya na walang emosyon ng lalaki. Napagtanto niya rin na ang nangyari kay Jerry ay hindi dahil sa nahihirapan nitong mag-adjust sa pagkawala ng kanyang asawa. Sadyang hindi lamang nito mahal ang bata kaya hindi niya ito inaaruga. Ang nasa isip ni Linda ay mas lalo lamang nagawa ni Jerry ang mga bagay na gusto niya talagang gawin noong namatay si Kelly, ang kanyang asawa. At doon na nga lumabas ang pagiging pabayang ama nito at ang kawalan niya ng pagmamahal kay Kevin. Pagkatapos ay tinignan maigi ni Linda ang bagong damit ni Jerry. At meron din itong isang brand new big screen TV. Pero hindi lang ito ang napansin ng matandang si Linda. Nakita na rin kasi sa ilalim ng TV na ito ang isang brand new gaming console. Matagal niya nang pinagsosospetsahan si Jerry na pera lamang ang gusto nito. At dahil sa kanyang mga nakita,
ay alam niya na ang plano na gagana sa sakim na lalaking ito. Mukhang alam ko na kung paano kita makukumbinse na gawin ang tama dito, Jerry. Pagkatapos ay kinuha ni Linda ang isang checkbook mula sa kanyang pitaka. Sapat na ba tong 2.5 million para makumbinsi kitang hayaan mo ng mabuhay ng tama tong apo kong si Kevin? 2.5 million? Tawa ni Kevin habang pinagkukrus naman ang kanyang mga braso. Alam ko na kaya mo pang higitan yan. Gawin mong 15 million at sayang-sayo na si Kevin. Napasinghal naman si Linda. Wala akong ganon kalaking pera. Kunin mo na lang tong 2.5 million, Jerry. At tapos na. Yun lang ang mai-offer ko sa'yo. Suminghal naman ng sobrang lakas si Jerry. Sa tingin ko, hindi mo naman pinipresyo ng tama yung apo mo katulad ng sinasabi mo eh. Kaya sige na Linda, ako naman na si Kevin. Magkita na lang tayo ulit pag tumakas na ulit pabalik dito si Kevin ha. Pagkatapos ay lasing na lumakad si Jerry papunta sa kanilang sala at umupo sa kanyang upuan habang naghahandang manood ng TV. Samantalang binalik naman na ni Linda ang kanyang checkbook sa kanyang pitaka. Kailangan makiisip ni Linda ng paraan para masiguradong hindi na magiging palakid pa si Jerry sa buhay ng batang si Kevin. Gusto niya lamang ng pinakamaganda para sa kanyang apo. Pero sa ganitong mga nangyayari ay natatakot siya na baka dahil kay Jerry ay hindi nito makuha ang mga bagay na kakailanganin niya sa buhay. Iniisip ni Linda na kung matured na sana si Kevin ay mapagtatanto na nito kung gaano nga ba ka-selfish ang intensyon ni Jerry sa kanya. Pero bata pa lamang si Kevin at walang kahit na sinong bata ang dapat malaman kung gaano kawalang kwenta ang kanyang magulang at ginagamit lamang siya nito para sa pera. Maya-maya pa ay nakumbinsi na rin nila si Kevin na tumayo na sa kama habang maiyak-iyak naman nagpaalam ulit ang batang si Kevin sa kanyang tatay na si Jerry. Pero ang kanyang tatay ay tinapik lamang siya sa balikat habang mariin pa rin nakatitig sa palabas sa telebisyon na kanyang pinapanood. Habang naglalakad si Linda palabas ng apartment kasama ang kanyang apo ay bigla siyang may napagtanto na isang paraan para matulungan si Kevin. At doon niya na nga sinimulang magsulat ng mga liham na mababasa ng kanyang apo na kasalukuyan din namang binabasa ni Kevin. Apo ko, kung mababasa mo ito, tutulungan kita kung paano makikilala ang totoong pagkatao ng tatay mo. At para na rin mapagtanto mo ang mga bagay-bagay kung paano kanya tratuhin. Para sa'yo rin to apo. Pagpapatuloy ni Linda sa kanyang liham na binabasa ni Kevin. Yung mga legal papers dito apo na nasa loob ng kahon. Isa yung agreement na kung saan ay makukuha lamang ni Jerry ang lahat ng kayamanan ko sa iisang kondisyon. Kailangan niyang layuan ka. Pero huwag ka mag-alala, yung agreement at papel na yun ay peke lamang. Pero hindi niya malalaman na peke yun. Ibigay mo ito sa kanya at tignan natin kung anong gagawin niya. Kung makita mo na pinunit niya ang mga papel na ito, doon ay makikita mo na mas pinapahalagahan ka ng papa mo kaysa sa pera. Pero kung makita mo na natuwa siya at dinala niya pa ang mga papel na ito sa isang abogado, well, huwag kang mag-alala apo. Meron namang naghihintay sa iyo na isang mabuti at mapagmahal na tahanan kasama sila Denise at Miguel. At doon nagtatapos ang liham ni Linda na binabasa ni Kita ko po tong mga papel na to dito sa sofa ni Lola. Sa tingin ko po para sa inyo to. Nilapitan ni Kevin ang kanyang tatay habang iniaabot ang papel. Habang si Jerry naman ay walang emosyon na kinuha ito. Pero laking gulat ng bata nang unti-unting napangiti ang kanyang tatay habang binabasa ang agreement. At mas lalo lamang napatunayan ni Kevin na nagkakatotoo na ang kanyang kinatatakutan nang makita niyang biglang tumalon sa saya ang kanyang tatay at dumiretso sa pintuan. Aalis muna ako Kevin. Meron lang importanteng nangyari at may importante akong kailangang gawin ngayon. Kita na lang tayo mamaya ha. Pagpapaalam nito sa kanyang anak na para bang malaki na si Kevin para alagaan ang kanyang sarili at bantayan ng apartment. Para sa batang si Kevin ay hindi ito maaaring mangyari. Kaya naman agad na tumakbo si Kevin papunta sa kalsada at sinundan ng kanyang tatay. Iniisip niya na isa lamang itong coincidence na umalis ang kanyang tatay pagkatapos basahin ang mga papel na yun. Gustong isipin ng bata na baka kaya biglaang umalis ang kanyang tatay ay bigla nitong napagtanto na ubos na ang gatas nila sa bahay. At baka nag-aalala lang ito na walang maiinom na gatas si Kevin. Ayaw tanggapin ni Kevin na iiwan siya ng kanyang ama para lamang sa pera. Pero habang sinusundan ni Kevin ang kanyang tatay ay halos madurog ang puso niya nang lumagpas na ito sa tindahan ng mga gatas at hindi man lang siya nito nililingon.
Pero kahit na ganoon ay sinundan pa rin ni Kevin ang kanyang tatay ng ilan pang mga kanto at doon ay nakita niya na pumasok ito sa isang magandang gusali. Sandaling huminto si Kevin kung saan pumasok ang kanyang tatay at sa entrance ay nakita niyang nakasulat. Ito ay isang lawyer's office. Galit na pinunasan ng batang si Kevin ang kanyang mga luha habang pabalik siya sa apartment. Tama nga ang kanyang lola na si Linda. Mas mahal ng kanyang tatay ang pera kaysa sa kanya. Ayaw niya sanang iyakan ang desisyon ng kanyang tatay dahil hindi naman ito deserving para sa kanyang luha. Pero masakit pa rin ito para sa kanya. At nang marating siya sa kanilang apartment ay kinatok niya ang bahay ng kanilang kapitbahay. Hindi rin naman nagtagal ay sinagot nito ang pintuan at pinagbuksan siya. "Hello po, Miss Tina." Mahinahong wika ni Kevin sa kanya. "Pwede ko po bang magamit ang telepono niyo?" Paghingi nito ng pabor. Isang oras pa ang nakalipas, umaakit na si Kevin sa pintuan ng bahay nila Denise at Miguel at pinatunog na ang doorbell nito. "Kevin?" Naiiyak na wika ni Denise na halatang nag-aalala habang binubuksan ng pinto. "Hindi namin inaasahan na babalik ka ng ganito kaaga. Diba ang usapan natin 2 araw ka pang nandun? Okay lang ba ang lahat?" Nag-aalalang tanong pa nito. Sumingot naman ang batang si Kevin. Opo, kasi po, si Papa po, hindi po ako mahal." Hey, may nahong wika ni Denise habang yumuyuko sa harapan ng bata at nilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Kevin. "Okay lang, kung ano man ang nangyari, ano man ang nararamdaman mo, kahit ano pa yan, pwede mo akong kausapin tungkol dun at gagawin ko ang lahat para makatulong ako. Alam ko na kailangan pa nating kilalanin ang isa't isa. Pero nandito lang ako para sa iyo, Kevin." Pagpapakalma ni Denise sa bata. "Marami pong salamat, Miss Denise. Kayo po ni Sir Miguel, napakabait niyo po sa akin. At ang tanging ginawa ko lang po ay takbuhan kayo. Sorry po talaga." "Mahirap ang pinagdadaanan mo, Kevin." Nakangiting wika ni Denise. "Paano kung sa ngayon gawan muna kita ng cookies tapos timplahan kita ng gatas? At saka natin pag-usapan kung ano yung problema mo. Kung gusto mo lang naman." Nakangiting dagdag pa nito. Habang sinagot naman ang matamis ng ngiti ni Kevin si Denise. Hindi na maalala ng bata kung kailan siya nakatanggap ng ganitong uri ng pagmamahal simula noong mamatay ang kanyang nanay. Sa kanyang puso ay pinagpapasalamat niya ang lahat ng ito sa kanyang lola Linda. Dahil kung hindi dahil sa kanyang lola ay hindi niya matatagpuan ang ganito kababait na mga tao na mag-aalaga sa kanya.